Magbubuko salad kami ngayon kaya naman nangalawit na nga kami ng ilang pirasong buko dito sa may kalapit bahay namin. Meron kaming gaganaping church anniversary kaya naman kako para meron man lang akong madala at may ambag ay magagawa nga ako ng buko salad. At kahit nga ika hindi pa Pasko, kita'y magsasalad. Makatikim man lamang kako ng masarap-sarap at talaga namang napapaibig. Napakasarap din ng humigop ng sabaw nito lalo pa at fresh na fresh, napakatamis. 3 buong buko lang naman itong kinayod ko at pagkatapos ay hinugasan ko na din para hindi agad mapanis. At ngayon naman ay gagawa tayo ng gelatin. Bali ang pinantubig ko nga pala diyan yung sabaw ng buko tapos nagdagdag lang ako diyan ng tubig. 2 sachet ng master gulaman nga pala itong nilagay ko at pagkatapos binuhay ko na nga din yung apoy at ngayon naman ay papakuluan lamang natin yan ng mga ilang minuto. At kapag karininganing nagbulaka na, nakuluan na, ngayon naman ay isi-set aside lamang natin yan hanggang sa tumigas. At habang hinihintay ko nga ning tumigas diyan yung gulaman, ay nagpalambot na nga rin pala ako nitong sago. Nung mga bata pa kami, kapag gumagawa kami ng buko salad, ang alam ko lamang lahok niyan ay buko, sago at saka gatas. Kailan ko din laang nalaman na inalahokan din pala yun ng fruit cocktail na nasa lata. At dahil nakarami-rami naman ako sa pinagbintahan ko ng kupras ngayon, ay di nakabili nga ni ako ng mga fruit cocktail. At pagkatapos ko nga ning maipatagas lahat ng sahog, ngayon naman ay mag-uumpisa na nga akong gumawa ng buko salad. At di nga sa maliit na plangganita, nilagay ko na dyan itong fruit cocktail, sinunod ko na nga din itong berde na gulaman at pagkatapos yung sago. Naglalagay nga rin pala ako dito nitong kaong na pula at saka itong nata de coco na kulay puti at saka kulay berde. Ay ko, sa kulay pa nga lamang ay nangangamoy Pasko na At ayan, naglagay din pala ako dito nitong Jolly Whole Corn Kernels at pagkatapos naglalagay rin pala ako dito nitong pasas. At para naman daw sa pampabalanse ng tamis alat, eto't naglagay din pala ako ng cheese at pagkatapos sinunod ko na nga ding ilagay itong mga buko na niyar-yar ko kanina. Bale, 2 all-purpose cream na chilled overnight yung nilagay ko at saka 2 lata din ng kondensada nitong classic para mas creamy at mas masarap. At pagkatapos ko ang mailagay lahat diyan ng mga sahog, ngayon naman ay paghahalo-haluin lamang natin yan. Nako, isave nyo na nga itong recipe na ito mga mare at ihandaan nyo ari sa Pasko. At pagkatapos ko ang magawa, ngayon naman ay ilalagay na natin sa ref dahil mas masarap nga ito pag mas malamig. Kinabukasan, bandang 1:00 na nga yan ng hapon ay bumiyahe na rin kami papunta ng aming church. Dito nga namin gaganapin yung aming selebrasyon dito sa gymnasium ng aming bayan ng Socorro. Eto nga't pagkarating namin ay malapit na nga daw mag-umpisa kaya naman gumayak na nga din kami. Bali nag-umpisa nga yung aming gawain sa mga papuring awit at sinundan naman ang mensahe ng aming Pastor Reggie. At isa nga sa mensaheng tumatak sa akin ay palagi nga daw tayo magkaroon at maglaan ng oras para sa ating Lord dahil binigyan na tayo ng Diyos ng 6 na araw para sa ating sarili at para magtrabaho. At sabi nga yung ilang oras na ilalaan mo tuwing linggo ay eternal life naman ang kapalit nito. Kaya wag natin pagkait yung oras at panahon, ang Diyos naman ang tanging nagbibigay nito. Abay, ang akin nilaang naman ay kaunting paalala. Ano po? At ayun nga, pagkatapos ng aming church service ay nagayak na nga din para sa pagpapakain. At ito na nga pala lahat yung mga niluto at inihanda naming pagkain para sa aming anibersaryo ngayon. Meron din nga ditong kaldereta, merong minudo, merong adobong manok at saka meron ding ginisang labong. Sa mga oras na yun ay parang kinakabahan nga ako at napakarami ka akong tao ay baka magkulang. Pero talagang pinatunayan na naman ng Lord. Ika nga dati nagkasya yung 5 tinapay at 2 isda sa 10,000 tao ay di ni pa kaya. Yung tipo nga ning akala ko'y kukulangin, abay sobra pa, nakapagsilip pa nga ako. At pagkatapos nga ng aming gawain ay di umuwi na nga din kami. Kinabukasan naman ay maagang-maagay umahon ng bundok itong mag-aama ko dahil nagapakupras nga rin kami doon ng nyog. Hindi nga ni pala ako sumama diyan at kako'y taong bahay muna kami ngayon ni Alicia. Pero kako nga ni sa kanila ay mag-video sila at nang maipakita ko din sa inyo ang mga kaganapan din sa aming bundok. Ay na rin lamang talaga at kahit madalas nga ni ang pag-ulan din sa gabi ay hindi naman naapaw ang ilog at hindi rin nagabaha. Aring nga ning sa ate Kuning talagang hindi papangkuhin at gusto na nga ni agad lumublob sa tubig at kalabsawan na din ang paa. Pagkarating nga nila dito sa may hulo ay naabutan nga nila itong si Kuya Kini na nagatapas na nga ni ng nyog. Mahigit kumulang 1,500 nga daw ang peraso na ring napanungkit niyang nyog. At dahil medyo mataas-taas nga daw ang kilo ng kupras ngayon ay di kukuprasin nga namin aring mga nyog na rin. Shoutout na nga rin po pala din sa aming katulong na magkupras kay Kuya Kini. Abay nagpapahanap nga huya na mapapangasawa ay baka meron kayong may irereto dyan.
Kasama din nga ho pala namin magkupras aring kapatid nung nanay ko. Tinatulungan nga nila kami para daw mapadali. Hindi nga rin ho talaga biro ang pagkukupras. Talaga namang bago maging kwarta talagang tagaktak na ang pawis mo. Sa proseso pa nga lang ng pagkukupras, ayan, at pagkatapos tapyasin ay dibibiakin, tatanggalin yung pinakang sabaw, pagkatapos ay papausukan ng ilang araw. Dini nga din ho sa amin sa Mindoro ay sagana sa mga ganitong puno ng niyog. Kaya isa din nga ito sa mga pangunahing hanap buhay sa amin, yung pangangawit ng niyog at pagkukupras ng niyog. Dini nga ni ho sa lugar namin, mismong dini sa Fortuna, ay dito talaga nanggagaling yung mga niluluwas pa Maynila, katulad ng mga saging, niyog at iba't iba pang kalakal. Aga rin yung hanap buhay pa nga lamang ho ay buhay ng tao, basta sipag at tiyaga nga lamang daw ho ang puhunan. Ngayon naman, pagkatapos nga ning mabiak at maalis nga yung pinakang sabaw nitong niyog, ay nasalansa na at mamaya ay papausukan na nila ito. At nga ni ho pala, sa mga hindi nakakaalam, eto nga pala yung kopra o yung pinakang laman ng niyog ay pinapausukan at pinapatuyo. Isa nga din pala itong kopra sa ginagawang langis, ginagamit din ito sa produksyon, sa paggawa ng mga kandila, ng mga sabon at ng marami pang iba. Kaya naman nga itong pagkukupras ay mula pa nung una, bata pa lamang ako at hanggang ngayon ay tinatrabaho pa din namin at pinagkukunan namin ang aming kabuhayan. At ari naman nga ho ang ating makulit na maliit na magkukupra, ay tinamaan nata ng gutom at tinupakan na aring tubo ng nyog. Naku nga, nung mga bata pa kami yan yung napag-awayan namin magkakapatid agawan na nga kami diyan sa pinakang tubo ng nyog at kasarap naman. Nagluto din pala dito etong kapatid ko at yan nga daw yung kanilang ulam, nilagang puso ng saging at asaw-saw lamang sa bagoong tapos inihaw na tilapia. Nakakatuwa nga din itong puno ng mangustin namin dito. Araw-araw napakaraming hinog na bunga. Sabi ko nga din sa asawa ko'y dami-damihan ng pitas at pag man din ako'y paayo-ayok mod ay husay ang kain ko na rin. Halos ayaw ko na nga ding tigilan sa sarap bago anong pagkatamis pa. At pagkatapos nga nilang isalang diyan yung mga kuprasin ay di kumain na din sila. Eto nga si Ate Kuning namin ay talaga namang independent ate girl na at kumakain na mag-isa kahit walang ulam pa yan. Talaga namang kahit saang lakarin ay ukyabit nga ni aring si Ate Kuning at hindi nga ni mapayag na magapaiwan siya. Sabi pa nga niyan sa akin ay, "Kupras ako." Kay mali-maliman din ang bata, akala mo naman talaga ituong may kaalmanan na sa pagkukupras ay. At pagkatapos nga ng mga gawa din sa hulo ay di lumusong na nga din pa uwi. Hinahapunan naman ay nakumbidahan na naman nga po kami na pumunta dito sa may punsyonan. Di lamang naman sa may kalapit barangay namin. Toong barkadahan na naman nga ho kami diyan at kasama kay nanay ko, yung bunso kong kapatid at saka si Ara, yung taga-video ko. Ika nga nila ikuyog na naman ang mga mangyan papunta ng punsyonan. Makalibre man lamang daw ika ng hapunan. Medyo nagkakahiyaan pa nga ning kung sinong mauuna at napakaraming nga ning tao. At rin na nga ning si Ate Kuning ang pinauna-una namin at kakoy iabot na nga din agad itong daladala naming regalo dun sa may birthday. Kaso ka nga naman aring batang ari tinamaan wari ng bartik at ayaw na ayaw iaabot yung dalang regalo at gusto kanya na daw. Kaya ayan, ako na nga lamang ang nag-abot ng regalo at saka nung kaunting pagkipit natin din kay Tiyo Erwin na may birthday. Ika-50 kaarawan nga pala nitong may papunsyon at ari nga pala pinsang buo nung tatay ko kaya hindi naman masyadong nakakahiyang pumunta din Pagkaabot ko nga niyaya na din kaming kumain, abay kinabahan ako bigla doon sa lechonette, kakoy baka itago na abay yun naman pala ahain lang din sa may gitna ng lamisa. Aring at kumuha na nga din ako ng tigkaunting pagkain at medyo magutom na, abay libre na naman ang merienda at hapon na sa lagay na ari. Kumuha lang ako din ng kaunting kaldereta, kapirasong lechon at saka spaghetti. At ari naman nga po si Ate Kuning ay aring cake ang inupakan, siya sige kako, tamang ayo-ayok mo lamang ikaw diyan sa may kabilang tabi. Dahil kami na may nakakain at busog na kako ay di nagpaalam na nga ni kaming umuwi. At husay na naman nga ang pagpunta namin din abay kumain ka na may pasilipin pa at ayan may dala pa nga ni kami pa uwi. Salamat naman kako at kanin na nga lamang ang problemahin ko. At bandang 6 PM naman ay nakumbidahan nga pala kami dito sa Ibeya Hotel and Events Place ni Chef MJ para sa isang dinner. Kasama rin nga pala namin dito itong iba't ibang sikat na vlogger at saka nga yung aming mayor. Nakakatabangan ng puso at isang karangalan nga ni ang makasama sila sa isang hapagkainan. Eto nga mga pagkain na ito ay niluto nga na nag-iisang chef mangyan ng ating Chef MJ. Ay ko, tingin pa nga lamang kako ay mukhang masasarap na at talaga namang pehadong busog-lusog na naman ako sa lagay na are. Pero dahil nga ni medyo busog pa ako dun sa punsyonan kong napuntahan ay kaunti nga lamang yung kinuha ko diyan. Ay siya, kain po tayo mga mawe. Thank you Lord sa blessings. Habang kumakain nga ni kami diyan ay tamang kwentuhan, kumustahan at nakakatuwa din talaga na makilala
nga ni sila. Nakilala ko nga rin dito etong napakabait na si Mrs. Montenegro. Nakakatuwa nga at matagal na followers na daw namin siya. May papasalubong pa nga ning all the way from Japan. Sabi ko nga ni abay makakatikim din ng masarap-sarap na galing sa Japan. Sobrang nakakatuwa talaga at nakakataba ng puso yung mga taong nagmamahal at sumusuporta sa amin. At katulad na lang nito, meron na naman kaming pa free night stay dito sa Ebeya Hotel. Sabi ko nga ni sa asawa ko, siguro kung hindi tayo vlogger, hindi natin mararanasan ito. Kaya naman we are so grateful sa Lord na merong mga taong nagpaparanas at nagiging daluyan ng pagpapala para sa aming pamilya. Fast forward, kinabukasan na nga ito, nandito pa rin nga kami sa Ebeya at dito nga ni kami nagpalipas ng gabi. Toong napasarap nga ni ang tulog namin diyan at mag-aalas 7:30 na nga nang kami bumangon. Bumaba na nga rin kami diyan para sabay-sabay na nga daw kami ni Chef mag-umagahan. Dali-dali na naman nga kami sa pagkain diyan at meron nga ring batang nagliligalig na at gusto na nga agad magligo dito sa may swimming pool. Sabi ko nga din kay Ate Queenie ay sumayaw muna siya bago ko siya payagang lumigo, kaso naman hagyan na nga ni at patikar na agad. Pag naman nga talaga sa liguan na rin batang are ay sa gagaling, kahit ilang orasin pa atang nakalublob ay walang kaligaligalig. Pinagbigyan ko nga lamang ng kaunting minuto itong batang ito at kakoy ako ang nalamig sa iyo ay tama-tamaan at kita'y mauwi na. At kahit nga sa ilang oras sa pag-stay namin dito sa Ebeya ay talagang sulit na sulit at talagang nag-enjoy din nga kaming buong pamilya. Napakalapit din lang nitong Ebeya dito sa may amin at almost 15 minutes nga lamang. At kung maire-rate ko nga din itong Ebeya ay almost perfect din sa ganda, sa linis at napakaaliwalas ng kanilang lugar. At eto nga pala yung room na pinagstayan namin. Very spacious, meron pang couch, tapos napakalinis din ng kanilang CR na meron ding hot and cold water. At para nga sa mga taga-dini sa amin sa Socorro o kalapit bayan, sa mga naghahanap ng event place, ay perfect nga itong Ebeya para sa inyong mga papunsyonan. Swak na swak nga itong events place para sa may mga birthday, may mga binyag, kasalan, anibersaryo at kung ano-ano pa. May malawak na swimming pool area din dito, pang bata at hanggang sa pang matanda. Eto palang Ebeya Hotel and Events Place is located sa Sitio Acacia, Lituburo 1, Socorro Oriental, Mindoro. At kung gusto nyo magpabook or para sa may mga katanungan, maaari nyo din silang kontakin o message sa kanilang Facebook page. Anyway, maraming salamat po sa napakabait at napaka-humble na tao kay Chef MJ sa libreng accommodation here. Sobrang nag-enjoy din talaga kami dito at sulit na sulit nga yung pag-stay namin dito. And yun lamang po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!